Alam nyo kahapon, si Bongbong Marcos, meron siyang na pinuntahan mga bossing na yung smuggling, yung mackerel. Nagsalita siya doon, nakakadiri. Sobrang nakakadiri yung ano niya doon, yung speech niya doon. Tingnan ninyo ha. O, ayan natin. Ito lang tayo para inspeksyonin at makita kung ano yung nababalit niya, balitang balita na nahuli na 21 containers ano ba na in-smuggle. Ano ba talaga? Nandito lang tayo para ano yun? Para ano sinasabi nito? Nandito lang tayo para bisitahin, balitaan. Taki na, hindi mo naman kasi trabaho yan eh. Kung ano yung hindi mo trabaho, yun ang pinupuntahan mo eh. Ucha yan o. Sige, diretso. Na mackerel. Dito sa sinubukang ismuggle ay nahuli naman ng sa coordination ng Bureau of Customs at saka ng Department of Agriculture. Kaya't nakita ito. Ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act na bagong batas natin. O sige, ang tanong ko sa iyo, Presidente, putangin na, since naman nakumpiska nyo na naman yung napakaraming mga parapernalyas dyan, mga mackerel na tinatry kamo ipuslit, ang tanong, sir, nasaan yung may-ari niyan? Yun ang sagutin ninyo. Nasaan yung may-ari ng warehouse na yan? Nasaan yung yung may nahuli ba kayo? Sabi nyo kasi ito na yung kauna-unahang kaso. Ang tanong, meron ba kayong kakasuhan? Meron ba kayong kakasuhan, sir? Yun lang question ko sa'yo. Kasi sa nakikita ko, nahuli nyo na naman yung ini-smuggle. Nahuli nyo na naman yung mga produkto. Nakuha nyo na naman yung warehouse. Ang tanong, sinong kakasuhan nyo? Bakit hindi nyo ipresenta dyan sa press conference nyo yung may-ari nitong warehouse na ito or kahit man lang sinabi kung sino yung pangalan ng may-ari ng warehouse na yan. Kasi kung talagang may plano kayong kasuhan, sana nilagay nyo na din pati pangalan ng tao na may-ari ng warehouse na yan. Pero wala, sir. Matagal nyo nang ginagawa yan, Presidente Bongbong Marcos. Napakatagal nyo nang ginagawa yan, sir. Yaang sinasabi ninyo na nahuhuli ninyo yung smuggling, nahuhuli ninyo yung ganito, yung ganyan. Noong nakaraan din, nakahuli kayo ng bigas pagkarami-rami, pinamigay nyo pa nga doon sa inyong natatandaan nyo yun. Nakahuli kayo ng bigas, ipinamigay ninyo sa mga ayuda sessions ninyo. Sinong nakinabang doon sa pagbibigay nyo ng ayuda sessions? Kayo na naman. Kasi parang ang bait-bait ni Bongbong, yung nahuli nila ay pinamahagi. Tangina, baka pati yung mga drugs na nahuhuli nyo, pinapamahagi ninyo ha. Wala kayong nahuhuli ng mga smugglers. Nung nakaraan, nahuli nyo na naman dyan sa Alitagtag, napakaraming drugs na nahuli ninyo. Wala rin kayo nahuli na drug lord. Diyan sa may Pampanga yata yun, yung may nahuli din, isang warehouse din, puro drugs din. Nahuli yung droga, pero wala din na naman yung wala rin naman yung tao na dapat na anuhin natin, nakastiguhin natin. Walang pangalan eh. Ito na naman. Meron na naman smuggling, pumoste na naman si tanga. Baka naman ay yabang-yabang mo na naman dyan. Tapos kung ano-ano na naman yung statement mo dyan. Tapos isang araw lang babawiin mo na naman. Noong nakaraan, ang yabang-yabang nyo ni Abalos, nahuli nyo sa Alitagtag, 2 tonelada. Pero nung nakita ninyo na ang tatalino pala talaga ng mga Duterte supporter, mantakin mo, paano nabuhat nung isang hipipay na van, yung 2 tonelada na droga. Paano napagkasya sa isang van? Hindi ba? Nag-ano kayo kagad, kumambyo kayo kagad. Sinabi nyo pa na this is the biggest drug haul ever. Ang tanong, nasa na yung may-ari ng droga na yun? Wala. At isa pa, nabawasan ng halos 1 tonelada mga bossing yung na yun. Sinasabi nila na kasi kaya mabigat yung tansya noon kasi may mga lagayan. Aba putang ina, di sana dinisclose niyo yun nung nagyayabang kayo noon. Di ba sana sinabi niyo na itong mga droga na nakuha na to, more or less nasa mga 2 tonelada to kasama yung mga lagayan. Kasi kung makikita ninyo, yung iba nakalagay pa sa mga Tupperware. So parang ibig sabihin, kung 2 tonelada yan, tapos 1 tonelada yung nawala,
Isang tonelada ang bigat noong pinaglagyan ng droga na yan. Di ba? Ang tanga-tanga nyo sa mathematics. Pati sa pagtatansyang, bopols nyo. Tapos, eto na naman. Meron na naman nahuling kauna-unahan daw na makakasuhan sa under nung bagong batas, yung anti-smuggling, agriculture, whatever. Ang tanong, meron po ba kayong nahuli na tao? Kasi binabasa ko tong report na to, walang pangalan. Walang nakalagay kung meron ba silang nahuli na tao dito sa dito sa ibinabalita nila na ito. Kaya alam mo talaga na, Diyos ko, puros na naman to, papogi na naman to. Baka para sa susunod na SONA, meron na siyang pondo na mabanggit. O sige, ano pa? Para patibayin ang sanksyon sa mga sumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty, hindi nagbababalis, ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Sinisira ang pinagkikitao. Wala namang bumabalik sa gobyerno. At yung dapat... Alam mo, dapat nga hindi mo na pinapaliwanag yan because ang mga Pilipino, alam nila how duties and taxes work. Alam nila how smuggling works. Parang matalino ka na naman dito na ipinapaliwanag mo na, ganito kasi ang smuggling. Hindi sila magbabayad ng duties and taxes, so walang kikitain ng gobyerno, sila lang ang kikita kasi makakapagbenta sila ng produkto nang walang buwis ng... Putang ina, alam na ng tao yun eh. Bilang presidente, dapat hindi mo na inaano yan eh. Hindi mo na dinidisclose yan unang-una or hindi mo na yan dapat dinidiscuss kasi it's a no-brainer. Alam namin how it works. Alam namin how smuggling works. Alam namin kung anong klaseng sindikato itong mga ito. Hindi ba nga yung yung asawa mo nga yung pamilya ng asawa mo konektado doon sa isang smuggler na ang pangalan Michael Mann. Hanggang ngayon hindi mo pa na huhuli ang mga yan. Nung nakaraang SONA mo, sinabi mo na magbilang na kayo ng araw, bilang ng mga araw ninyo. May mga pagganong-ganon ka pa. Tapos ngayon ka lang makakahuli ng ganyan. Ngayon ka lang merong statement na kauna-unahan na makakasuhan under this and that. So ibig sabihin, talagang niloloko nyo taong bayan. Alam mo, parang grade 1 itong speech mo na to, Bongbong, sa totoo lang. Walang kakwenta-kwenta. Ang inaantay namin dito sa speech mo na to, yung bigyan mo or pangalanan mo kung sino yung may-ari netong mga ito. Kung sino ang receiver o ang consignee netong netong mga smuggled na mga produkto na to. Hindi namin kailangan na ipaliwanag mo sa amin kung paanong hindi kumikita ang gobyerno sa smuggling. Alam na namin yan. Na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang. Tapos hindi na nga natin makontrol kung paano nila i-release. Dahil nakita natin, kasama na rin yan sa ibang agricultural product na kahit na makapag-import sila ng mura, iniipit muna nila bago pataasin ang presyo, bago na ibibigay. So matalino ka na niyan. Matalino ka na niyan sa iyong pagpapaliwanag how smuggling works. Tanginan niyan, parang grade 1 eh. Parang parang totoy na totoy yung yung alam mo yung nag-report na puta kayabang-yabang nung report. Akala mo naman yung ni-report niya bagong kaalaman. Yun samantalang napaka-generic naman nung nung speech niya to vlogger lang talaga to eh. Kamatch lang ito ng mga vlogger niya eh. Mahina ang atake. Bitawan sa merkado. Kaya ito yung buong tinatawag na chain na kailangan natin buwagin. At ito is, as I said, is the first case under the new law of the Anti-Agricultural Sabotage Act. So I've spoken to... Wala, putang ina, utal ka na naman. Yan ang problema sa'yo. Kapag ka hindi mo ine-expect na pagsasalitain ka, tangina, para ka na namang walang signal na cellphone. Putol-putol ka na naman. Para ka na namang CD na pirated dyan sa Raon na nag-i-skip ka na naman. Puta ka, simple-simple lang nito, Bongbong Marcos. Sa totoo lang, itong kung ako magsasalita dyan, kaya kong ipaliwanag ng maayos yan. Ito, sa efforts ng mga gobyerno, ng ating gobyerno para labanan ng smuggling sa Pilipinas. You know how smuggling works.
Itong mga smugglers na to, ito ang pumapatay sa ekonomiya natin. The reason why yung mga magsasaka natin dito sa Pilipinas ay, since agriculture products ito, yung mga magsasaka natin sa Pilipinas ay mamamatay na sa gutom dahil sa mga hayop ng mga smugglers na ito. At ipapangako ko sa inyo na itong si Procopio Magalpok, itong may-ari nitong ano na to, ay talagang hindi natin siya patatawarin at talagang mabubulok sa kulungan nito 10 ng mga kasamahan niyang mga smuggler. Kaya kayong mga smuggler, kilala nyo to, kasamahan nyo to, putang ina nyo, kayo nang susunod. Ganon! Ganon magsalita, bongbong. Hindi yung, alam nyo kasi, yung smuggling, ganito yan. Papasok nila dito yung produkto, tapos i-underdeclare nila. Hindi nila babayaran yung tamang buwis. So, hindi kikita ang gobyerno. Tapos sila, may lalabas nila ito, babayaran nila yung mga customs officers, may bibenta nila to sa merkado, tubong lugaw sila. Kumita sila, tapos etong gobyerno natin, nakanganga na naman. Putangina, alam na namin yan eh. Di ba? Alam na namin yan. Putangina, alam na namin kung anong sistema ng smuggling. Huwag ka nang magmagaling na parang ipinaliwanag mo sa akin na parang, wow, ang galing talaga ni Bongbong. At least nalaman natin how smuggling works. Alam na namin yan. Ang kailangan namin, yung matibay na statement, yung katulad nung kanina, kayong mga smuggler, nakita nyo to, tong maman to, putang ina, mabubulok sa kulungan ito. At kung kayo hindi titigil, putang ina, kayo nang isusunod ko. Ang pinakamasaklap, tangina, baka ilibing ko pa kayo ng buhay. Hindi ba yung mga ganyan? Walang kwentang speech. To our Bureau of Customs, I've spoken to the Department of Agriculture, we have to keep going. Kailangan patibayin pa natin ito. Nandito lang tayo. Diba? Tangina, anong klaseng ano yan? Anong klaseng ano yan? Speech yung mga ganyan na putya, walang kakwenta-kwenta, walang katibay-tibay, walang ka ano-ano, walang ka kasustansya. Puta, nasabi ko nga eh. Ibang klase talaga itong presidente natin ngayon at talagang nakakahiya na we are being run by this kind of stupidity para sa atin. My goodness, kasimple-simple lang nung ano na yan eh. Oo, ako nga, kaya kong i-content yan ng 3 oras, yan lang ang pinag-uusapan. Walang kalaman-laman yung speech. Totoo yan. Tapos bilib na bilib sila, no? Bilib na bilib sila. Magaling lang naman kasi mag-speech yan, mga bossing. Magaling lang yan mag-speech kapag kapag yan ay merong binabasa na script. Pero subukan mo, katulad niya, kasimple-simple niya, no-brainer yan. Kahit kahit mayor lang, kahit konsihal lang kayang-kayang dalin niyang interview na yan eh. Kaya nga dito, talagang hahanapin mo, nasaan yung kumbaga pagka nakahuli sila ng droga, ang tanong kagad natin is nasaan yung drug lord. Pero dito, nasaan yung yung may-ari nung or nag-smuggle? Nasaan yung smuggler? Paano po kayo makakapagdemanda kung wala naman kayong taong ididemanda? Ano ididemanda nyo? Yung mga kahon na nakuha ninyo? Sabi niya Boss Dada, only Duterte can talk like that. Ganun na nga. Yun na nga ang hinahanap natin. Sabi ko nga sana man lang hindi nyo na nga kayang pantayan or kayang lagpasan, at least man lang sana pantayan nyo. Hindi yung hindi natin kayang lagpasan at lalong hindi natin kayang pantayan yung mga Duterte. Anong gawin natin? Tangina, sirain na lang natin. Oo, sirain na lang natin yung mga Duterte. Hindi rin naman natin kayang pantayan man lang yung kahit kalahati man lang ng mga nagawa nila sa bayang Pilipinas magawa natin, hindi natin kaya, sirain na lang natin. O paano natin sisirain? Si PRRD naman, di naman tatakbo. Sirain natin yung mga anak. O paano nga natin sisirain yung mga anak? Wala namang butas. Ano ka ba? Kanain mo sa confidential funds. Alam nyo kung paano ninanakaw yung confidential funds. Ninanakaw nyo yan, di ba? Di ba? Yung mga pondo-pondo na ganyan, ninanakaw nyo yan. Di ba? Yung liquidation by certification, di ba? Kinakangkong nyo yan. Tinatarantado nyo yung mga tao dyan. Kung paano nyo ginagawa yung krimen, ipapasa nyo lang kay Inday yun. Ganun kasimple.
O kaya kita mo, alam na alam nila kung papaano batikusin si Inday, kung saan nila sisilipin si Inday. Bakit? Kasi gawain nila yun. Gawain nila yan. Sabi nga, isang tanong lang yan tapos alis agad dahil di nakapag-practice. Di ba? Duterte style, sabi ni Duterte style, hindi na kailangan ng script. Hindi na talaga kailangan ng script. Ang kailangan mo lang puso. Kailangan mo lang talaga puso. Sabi ko nga sa inyo, daig nung may pagmamahal sa bayan, yung mga matatalinong nagsisilbi sa bayan. Maraming mga abogado, maraming mga dating judge, maraming mga matatalino, mga scholar, bar top notcher na nasa gobyerno ngayon. Tanungin mo sila kung mahal nila bayang Pilipinas. Kasi yung talino, madaling yan. Madaling makuha yan, madaling matutunan yan. Yung mga galing sa eskwela, madaling makuha yan, madaling matutunan yan, madaling ma-acquire yan. Pero yung pagmamahal sa bayan, yung pagiging tapat sa Pilipinas, yung pagmamahal sa kapwa, wala mga bossing. Napakahirap niyan. Yan yung qualities na meron si PRRD at ang mga Duterte. Yan yung quality. Si Duterte, matalino na, may pagmamahal pa sa bayan. Napaka-rare na magkaroon tayo ng ganong klase ng politiko. Usually, dalawa lang yan. It's either magnanakaw na abogado, magnanakaw na mayaman, ganun lang yan lagi. Bihira nagkakaroon ng merong puso. Meron din naman yung may puso, pero hindi masyadong matalino. O sige, pwede na nating ilagay dyan si Senator Robin Padilla na hindi masyadong maalam sa batas, na hindi masyadong magaling sa konstitusyon, pero may puso siya. Dahil may puso ka, alam mo kung papaano mo susolusyonan yung mga problema ng kababayan mo. Kasi nga, abot mo sila. Nakikisimpatya ka sa kanila, alam mo kung ano yung pagkukulang na kailangan nilang makuha. Tama? So, meron naman yung katulad ng mga Duterte na sobrang talino na, sobrang mahal pa bayan. Meron pang 4 na ganyang tao na titira sa Pilipinas ngayon. 4 na lang yung ganyang tao na, actually 5. 5 yung kilala ko na ganyan tao. Yung matalino, may pagmamahal sa bayan. Yung una si PRRD, pangalawa si Inday, pangatlo si Pulong, pang-4 si Baste, pang-5 si Pastor Kibuloy. Oh, sila lang yung talagang alam mong hindi naman na nila kailangan ito eh. Hindi naman na nila kailangan talagang mamuno sa bayang Pilipinas kasi okay naman na sila eh. Sold na sila for life. Maayos na buhay nila. Simple lang sila mamuhay. Successful naman na yung mga careers nila. Pero bakit gusto pa rin nilang tumakbo sa gobyerno? Kasi nga, nakikita nila mga bossing na yung bayan nating Pilipinas, malaki sana yung pag-asa kung hindi sana mga kawatan yung mga namumuno. Kawatan yung mga namumuno. Magnanakaw, ang mahal ng mga namumuno, yung mga kabit nila. Sobrang pagmamahal nila sa mga kabit nila, yung pera ng taong bayan ang ginagamit para pambili ng mga mamahaling mga bag, mga relos nila. O hindi ba? So, kaya talagang tayo, wag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Marami po dyan na matatalino pero walang pagmamahal sa bayan. Pagkadating ng 2028, yung talino, madali na yun. Madali na yun, mga bossing. Madali na yung talino. Madali na ma-acquire yun. Actually, mag-aaral ka lang ng 4 na taon, 5 taon, ma-acquire mo na kagad yung talino na yan. Yung kaalaman na yan, ma-acquire mo na yan. Pero yung pagmamahal mo sa bayan, yung pagiging mapagpakumbaba, lalong-lalo na yung abutin mo yung problema ng mga majority ng mga Pilipino, yun ang mahirap na kunin at yun ang ayaw na ayaw puntahan netong mga nasa gobyerno ngayon. Mas mabuti pa sa kanila ang manalo sila ulit sa susunod na eleksyon kaysa magserbisyo sa taong bayan. Na hindi pa man sila nakakatulong sa kanya-kanyang mga distrito, sa kanya-kanyang mga constituents nila, iniisip na naman nila kung papaano sila mai-extend yung kanilang termino, mai-extend yung years ng kanilang yung kanilang pangungulimbat sa kaban ng bayan. Yun lang talagang importante sa kanila.